Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, mukhang national position ang tinatarget ni Baste sa 2028 ah. Paano natin nasabi yan? Ang mga indications, parang pang-national position si Baste sa 2028. Unang-una, nag-press con si Baste noong birthday ng kanyang ama, noong March 28. Kasama niya yung mga supporters ng kanyang ama. Si ni Digong. Sabi ni Baste, i-reclaim daw. No? Babawiin. Babawiin. Yan yung sabi ni Baste, mga kabunyog. Sabi ni Baste Duterte, sabi niya, ang sabi ni Baste, we will reclaim this country and give it back to the people. As acting president, I feel that it's my responsibility to organize all of us and decide among all of us should agree on things on what direction we have to take until the 2028 elections. So, what is the concern? It is the country and its people. So I believe, kayo lahat na nandito ngayon, and for those who follow and believe in my father, kaya nandito pa rin kayo because you still believe that we can make a better country and a better tomorrow. Not only for us. Ako may mga anak ako, kayo may mga anak kayo, may mga apo kayo. So what do we want for our children? Kasi sa nangyayari ngayon, pag nagpatuloy ito, could you imagine kung anong klaseng bansa our children will grow up? Tayo sanay tayo sa hirap because, but we want more, we want to make our children have a comfortable life, have a peaceful country, free of corruption, that's the main thing, free of crime, and good governance. It doesn't have to be perfect. Wala naman talagang perfecto sa dito. But policies in government, the direction of a government should benefit the majority of the people. And what is happening now? Saan yung pera ng bansa natin? Even the president himself, si BBM, last year, I remember correctly, August, nagpalabas siya ng mga contractor puno that who were misusing the funds of the government. Anong nangyari ngayon? Pumutok sa mukha niya. And true enough, may issue talaga tayo sa pera. Hindi na pupunta. We have ghost projects. We do not have infrastructure. And how can people, especially the ordinary Filipino, yung mga mahihirap, how can they move about and help themselves if the government does not properly use government funds to improve the lives of these people? Yan ang sabi ni Baste. We will reclaim this country and give it back to the people. Kumbaga, kung kung local lang ang target mo uli, Davao lang, hindi ka magsasabi ng ganito na parang ang gusto nyong mangyari, bawiin ang bansang ito. Di ibig sabihin, magpipresidente si Sara, siguro magsisenador ito si Baste. Matindi pa nga ang tinutulak ni Israelito Torion
Yung abogado ni Kibuloy, sabi niya, may fearless forecast for 2028 elections. President, Sara Zimmerman Duterte. Vice President, Sebastian Zimmerman Duterte. Kumbaga kay Torion, na tingin niya ang pinakamalakas na posibleng panlaban, katandem daw ni Sara ay si Baste. Wow, tindi naman yan. Matindi namang political dynasty yan. Ha? Si Sara Duterte ang presidente, ang vice presidente si Baste. Talagang ano na yan, ha? Pinakamatindi ng political dynasty yan. Sa ngayon ang pinakagarapal na senador, magkapatid na senador, Pia Cayetano, Alan Peter, ha? Mark Villar, Camille Villar, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Jinggoy Estrada, JB Ejercito, yan yung pinakano ngayon. Pero kung presidente, vice-presidente na, matindi na yan. Sara Duterte, Basti Duterte, president, vice president. Matindi talaga tong mga DDS na to. Wala nang kahihiyan. Talagang garapalan ng tinutulak ang mga bagay na nagpapakita ng sobrang kabulukan ng Pilipinas. Imagine niyo kung Sara Duterte, Basti Duterte, tapos kung manalo yan, anong klase ng lipunan natin? Anong klase na tayong mga Pilipino? Pero yun na nga, ang lumilitaw, parang national position ang target ni Baste. Kasi yung mga ano niya ngayon, ang mga galaw niya, pang national position eh. Pang national. Ano to? Parang ano ito? Hinahanda na si Baste sa national position. Kaya mga kabunyog, dapat hindi na talaga manalo tong mga Duterte sa 2028. Si Sara, presidente. Pag naging presidente yan, tuloy-tuloy na yan. Sila na naman ang susunod na mga na after 6 years kung mag-i-eleksyon. O di pwede yan si Pulong, pwede si Baste. O, susunod na niyan. Magsisenador naman yung anak ni Pulong na mga congressman ngayon, yung Omar, no? Si Kitty Duterte papasok naman. Ay, wala na mga kabunyog. Grabe na. Kapag ganyan na ang mangyari sa susunod na mga panahon, Duterte, grabe. Kaya tama lang na sa 2028 hindi manalo si Sara. Kasi mamamayagpag na naman itong mga Duterteng ito. Kung hindi si Pulong ang tatakbong senador diyan, si Baste. Pero parang mas si Baste yung mas si Baste yung ang mga posisyon ay parang pang senador. Kaya ito nga, tinutulak nitong mga DDS, hindi nga lang senador, vice president daw ni Sara. Wow, tindi naman yan. Kaya mukhang ginugroom si Baste para sa national position sa 2028. Kung hindi man yan kung sigurado kung senador. Itong mga nag-iisip na vice presidente yan tulad nito nila Torrio na matindi na yan. Wala nang pagsaalang-alang sa politika natin yan. Pagka ganyan ang ginawa nila, kakasukan na talaga. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.